Bakit mo ginawa yan? Ha? Yung patay. Sino may utos sa ibaba mo yan? Wala. Wala pala, bet mo ginawa. Patay na naman siya eh. Ah, ang ibig mong sabihin, nahabag ka sa kanya. Mabait ang taong yan. Gusto niyang tulungan ng patay. Kung talagang mabait ka, at kung talagang gusto mo siyang tulungan, madali yan. Ikaw ang ipapalit namin sa kanya. Baba! Salamat, nakakita rin ako ng tao. Alam ko wala na akong makikita ang buhay sa Pugmed. Sino ba namamahala rito? Ikaw ba namamahala? Lagay naman tayo. Nakakita nga ako ng tao. Pipi naman. Salud! Sa katas ng alak, ang mararamdaman ng aking bituka ay aliw ng pag-ibig, mamis ng ligaya, at mga tagumpay sa aking pag-asa. Bravo yan ang gusto kitaan mo. Wala nakikalong sa atin dito. Ikaw na. Ginagawa niyo dito? Oh, ba't may inom yan? Bakit? Hindi ba ako nagkilala? Ang bayan nito ay hawak namin. Kami ang hari dito. Sige, malis na kayo. Mga kaibigan,
Mga lasing kayo. At ako naman ay hindi pumapatol sa mga lasing. See? Sino lasing? Kaya kitang patama kahit sa ilong o sa tenga. Kung gusto ninyo magpasikap, ay bumalik ulit kayo dito nang hindi lasing. Sige na. Balik na kayo. Hindi pwede sa akin ang pasikat nila. Di lang nila ako nakilala. Doon sila nagkamali. Ako si Rod Cortez. Kaibigan, nakita mo na ba ang bilis ko? Meron ka na bang nakita mas mabilis pa sa akin humawak ng barel? Siya nga pala nakalimutan ko. Pipi ka. Hindi ka marunong magsalita. Sayang lamang ang pagkikipag-usap ko sa iyo. Nakita kong ginawa mo, kaibigan. Mabilis ka nga. Subalit, ang lahat ng palayok ay may kasukat na tuntong. Aba, ang kaibigan ko palang Pipi, makata. Ako'y maingat sa lahat ng bagay. Sinisikap kong maging maginhawa ang aking katawan. Bakit ako magpapakahirap kung may magagawang paraan? Ganito ang buhay. Kapag ka may pagod, magiging masarap naman ang pagtulog. Kaibigan, napapansin kong napakalungkot ng buhay mo. Tahimik na tahimik ka at wala kang kakibo-kibo. Nag-aalala ako sa'yo. Ikaw ang inaalala ko, kaibigan. Salita ka ng salita, wala ka namang kinakausap. Natutog na sila. Ganda pa kakataon nito. Sige, pasukin na natin. Kaibigan, ang tao kapag natulog na mahimbing, kumisa na hindi na nagigising. Kaibigan? Sino yan? Bakit? Saan kayo pumunta? Meron kami babalita kay Darmo. Ano yan? May pumasok na dalawang manandata. Pinatay namin. Sa palagay ko, naparito sila upang patayin si Darmo. Hanggang dito lang kayo. Darmo, ito si Berto. Nakapatero sila ng dalawang mananandata. Sama si Belo at si Capio.
bibigyan man natin sila ng kwarta. Bakit mo sila pinatay? Hindi mo ba alam? Ang gusto kong ibitin ay ang mga taong buhay. Ibig kong makita ang kanilang pagkamatay. Monica, bait-bait mo sa akin. Ikaw lang nakapagbibigay ng kapayapaan ng aking isip. Matulog ka na. Matulog ka na. Maga. Sa mga mata ko, para kang dalagang ang binabati ay ngiting masaya. Wala nang dilim na mga pangamba. Ay, salamat at ako'y buhay pa pala. Kaibigan, nagtataka ako sa iyo. Bigla ka na lamang nawala kagabi. Saan ka nagpunta? Bakit gusto mo malaman? Masyado ka namang malihim. Kung pangalan mo, hindi mo pa sinasabi sa akin. Tawagin mo na lang kung Nando. Ano ba talaga sadya mo dito sa Balong Bato? Natatandaan bang kasabihang ang taong palatanong sa sementeryo ng tutuloy? Nando, ako isang taong katulad mo na mahilig maglakad na nag-iisa. Subalit, ikaw ay isang taong nakilala kong maaaring mapagkatiwalaan. Ayaw mo ba maging magkaibigan tayo? Madaling sabihin ng salitang kaibigan. Subalit ang tunay na kaibigan ay mahirap hanapin. Sa akin, ang talagang kaibigan ko ay ito. Pareho tayo. Sa unang pagkakita ko pa lamang sa iyo, napansin kong pareho ang hanap buhay natin. Nagkakamali ka. Nando, Kung ikaw nga si Rod Cortez, ang balitang mananandata, ay magkaiba tayo. ako nga isang mananadata, subalit hindi nagpapaupa. At ang baril ko ay ginagamit ko upang hanapin ang mga taong lumalabag sa batas. Sumisingil ka ng gantimpala.
Nalalaman kong iniiwasan mo ako. Subalit matitiis mo ba palisin ng isang tao na lubot? Pagkain. Ang iyong linamnam ay napakasarap sa gutom na tiyan. Ito'y katunayan na mabuti kang tao. Handang makiramay. Totoo ang sinabi ko. Nais kita maging kaibigan sapagkat ikaw ay isang mabuting tao. Sa aking kalagayan, ay mahirap maghanap ng isang mapagkakatiwalaan. Sapagkat maraming naiinggit sa akin, marami rin nagtatangkang ako'y patayin upang sumikat ang kanilang mga pangalan. Bakit ka naging isang mananandata? Maraming dahilan. Ang una ay mahilig akong maglakbay sa iba't ibang bayan. Ang pangalawa ay lagi kong nararamdaman ang pagkikipagsapalaran ng isang nakikipagsugal. Ang pananabik sa pagtagumpay o pagkatalo. Ang pangatlo ay meron akong tinatakasan ng isang babae. Alam mo naman ang tipo to. Hindi matanggihan ng mga babae. Sinong taong hinahanap mo sa folk na ito? Marami sila. Subalit ang isang ito, ang gusto ko matagpuan. Sa palagay mo ba may lalabong ang baril mo sa tao ito? Nakita mo naman ang bilis ko. Walang nagawa yung 2 taong bumunod sa akin at hindi pa ako natatalo. Hindi ka pa natatalo sapagkat hindi mo pa nakakarap na yung katapat. Mabilis ka ng bumunod kung ang kalaban mo ay mabagal. Anong mahiyari sa'yo kapag napaharap ka na sa isang taong higit na mabilis? Mangyari pa, mamamatay ako. Pero bakit natin pag-uusapan ang kamatayan? Ang lahat ng nagdaraan sa buhay na ito ay hindi makakalis ng buhay. Layuan mo ang taong yan. Bumunod ka! Bumunod ka! Bakit hindi ka bumunod? Nakakala mo ba hindi ko ilalaban to sa'yo? Matagal na kitang pinagpapasensyahan. Ang akala mo kung sino ka rito. Sa tuwing na lamang tayo magpapartihan, ay ikaw ang nakalalamang sa akin. Bakit? Sino ka ba? Ikaw ba ang amo rito? Ha? Bumunod ka!
Sino man tagalabas na pumasok dito ay hindi na maaari makalabas ng buhay. Malis na kayo! Dahan-dahan lang kayo. Dapat niyong isipin na kapag ang tao ay gumamit ng baril, ang kamamatay ay baril din. At di kayo pumunod! Nana! Rod! Rod! Ako'y naturingang Tinente del Barrio dito. Subalit, wala akong tunay na kapangyarihan. Ang may papayo ko sa inyo, mga Ginoo, ay umalis na kayo agad. Sapagkat kung kayo magtatagal dito, ay hindi ko may pangangako na makaalis pa kayo dito ng buhay. Sino ho yung mga taong nagtangkang humarang sa amin? Sila ho ang mga tauhan ni Darno. At sila din ang dahilan kung bakit wala kayong mapapansin na katao-tao dito. Ang marami ho sa kanila ay nagsilikas na sa bayan, sapagkat doon ho ay may gobyerno. Dito, ang lahat ay nagagawa ni Darno. Rod, itutuloy mo pa ba ang iyong binabalak? Bakit? Ang ibig mong sabihin, natatakot ako sa kanyang sinabi? Hindi. Alam kong matapang ka. Ngunit, anin mong katapangan kung ikaw ay patay na? Tessa, ang buhay ng tao ay parang sa sugal. Meron natatalo, may nagtatagumpay. Kung ako manalo, malas ng kalaban. Kung ako matalo, isang kapalaran. Martes ka namin. Ano yung pinag-uusapan niyo? Wala. Huwag
Huwag niyong sabihin nagsisinungaling si Badong. Sabihin mo na sa kanya. Lol, mas mabuting huwag tayo maglihim. Sabihin na natin di kalawit ang ating niloloob. Ano yung ayaw niyo yung sabihin sa akin? Ang sasabihin ko sa iyo, ay nalalaman mo na rin. Tungkol kay Darmo. Tayo sunod-sunuran sa isang taong may sakit. Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Oo. Pagmasdan mo siya ngayon. Lagi siyang nalulungkot. Sapagkat walang taong nakabitin sa punong kahoy. May katuyan sinol. Araw-araw ay lumulabas sa kitita. Tama na! Ayoko na makarinig ng salita tungkol kay Darmo. Ikaw, pasalamat ka't naging kaibigan kita. Kung hindi, ikaw ang susunod na ibibitin sa punong kahoy. Sige na, malis na kayo! At ayoko na makarinig ng salita tungkol kay Darmo. Tayo na! Ando, bakit walang nakabitin ngayon dyan? Hanapin natin yung dalawang manananda at ang nakasagupan nila Magno. Siya nating ibitin dyan. Kuya, ba't hindi ka pa magpahinga? Alis ako. Alis ako. Saan ka pupunta? Naiwan ka rin sa bahay. Sasama ka nito na.
Oh, bakit umalis ka sa pwesto mo? Ikaw. Ako ba sa loob? Ako. Monica. Kuya. Kuya. Kamusta ka? Natakot ako sa inyong pagdating. Kung akala ko'y nakakalaban kayo ng Kuya Darmo na naparito upang patayin kaming lahat. Nasaan siya ngayon? Wala siya ngayon. Balit maayos siyang dumating anumang sandali. Nando, wala nga tao rito. Nando, bakit kanya tinawag na kuya? Kaya aking kapatid. Talagang malihim ka. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin na kaya ka nagpunta rito upang iligtas ang kapatid mo? Si Darmo ay kapatid ko rin. Ano? Naunawaan mo na siguro ngayon kung bakit niiwasan kong sumama ka sa lakad na ito. Ang aking layunin ay hindi isang pangkaraniwang pakikipagsapalaran. Ito'y hindi lamang isang suliranin ang pagpatay o mamatay. Ako'y nasa pagitan ng tawag ng aking buti laban sa ibig kong gawin. Si Darmo ay kapatid ko. Kung ikaw ay nasa aking kalagayan, mayroon bang labanan ng sarili mong kapatid? Yan ba ang dahilan kung bakit ka naparito? Kukunin mo ba ang Kuya Darmo? Nagagalit ka pa ba sa kanya hanggang ngayon? Ano ang ibig mong gawin sa kanya? Monica, tayo isa sa pagmamahal sa Kuya Darmo. Hindi ako maaaring magalit sa kanya. Sapagat iginagalang ko sa bilang nakatatandang kapatid. Subalit hindi ko ilas yung kanyang mga ginagawa. Siya hindi lamang kalaban ng batas. Ang nilabag niya ay ang lahat ng tuntunin ng mabuting kasalan. Dahil sa kanya, ay maraming inang nawala ng anak. Maraming tahanan nawala ng ama. Maraming nawala ng kasintahan. At maraming nawala ng kapatid. At paano may tutuwid ang kanyang pagkakamali? Sa pamamagitan ng paggawa ng isa ring kamalian. Paano mo mabibigyan ng katarungan ang pagkamatay ng maraming ama, anak at kapatid sa pamamagitan ng pagpatay sa sarili mong kapatid?
Kuya, isipin mong mabuti ang gagawin mong to. Yan ang inisip ko ng mabuti. At nalalaman kong hindi madali ang aking gagawin. Ang isang bagay lang ang nais kong alalahanin mo ay ang ating mga magulang. Dahil sa mga ginagawa ni Kuya Darmo, ang ating ina ay namatay sa sama ng loob. Ang tatay ay namatay na rin. Bago niya ipinikit ang kanyang mga mata, ay pinakiusap niya sa akin hanapin ko raw si Kuya Darmo. Nais ng tatay na maputi ng mga kasamaang kanyang ginagawa. Nando, hindi kita maaaring paintulutan na umarap kay Darmo. Pagkat sa paghawak ng baril, kailangan tatag ng pulso at tibay ng puso. Maaari ka bang humarap sa iyong kapatid na buo ang loob? Lalo hindi ko mapapabayaan na ikaw ang humarap sa kanya. Bakit? Sapagkat wala ka pa nakakaharap na katulad ni Darmo. Siya ay mabilis. Kilabot na bilis. Ako si Rod Cortez. Nakita mo naman ako kung gaano kabilis. Minsan ay nasabi ko na sa iyo, mabilis ka lamang kung ang kalaban mo ay mabagal. Huwag mo naman akong hamakin. Hindi kita inahama. Ngunit kung gusto mong malaman kung gaano ka kabilis, bumulot ka. Ngunit Nando, hindi tayo magkalaban. Hindi nga tayo magkalaban, Rod. Gusto ko lang patunayan sa iyong sarili kung gaano ka talagang kabilis. Bumulot ka. Ito isang kabaliwan. Mag-aaksaya lamang tayo ng panahon. Nandito na ako, Nando. Bumunot ka. Natatandaan ba nung sabihin kong ang bawat palayo kay may kasukat na tuntong? Si Darmo ay mabilis. At sa palagay ko ako ang kanyang kasukat. Subalit ako'y hindi nakatitiyak. Yun ay palagay ko lamang. Sapagkat siya ang nagturo sa akin sa paghawak sa baril. Ako'y binigyan mo ng magandang aral. Na mula ngayon ay aking tatandaan. Dapat kong tanggapin ang pagkatalunan na katulad din ng nagtatagumpay. Tayo na mga ika. Saan tayo pupunta? Kasama ka sa akin. Hindi ako maaaring sumama sa iyo. Hanapin ako ng Kuya Darmo. Ang puk na ito hindi nababagay sa iyo. Bakit palaging si Kuya Darmo ang iniisip mo? Isipin mo naman ang iyong sarili. Monica? Monica?
ka! Huli ka! Darmo, bakit? May masamang nangyari dito kagabi. Nasaan ang mga tao dito? Tumas! Tumas! Bakit to? Tinatawag ka. Nasaan ang mga tao dito? Wala ho eh. Bakit? Anong nangyari? Patayin mo sumagot. Nasaan si Mike? May pumarito pong dalawang mananandata at kinuha po siya. Tumas! Bakit niyo pinabayang ko siya? Bakit hindi kayo makamatay ng pagtanggol sa kanya? Sige, mamatay. Damo, patawarin mo ako. Mahawa ka sa akin. Huwag! Huwag mong gawin sa akin yan, Darmo! Maawa ka sa akin! Maawa ka, Darmo! Maawa ka, Darmo! Maawa ka sa akin! Darmo! Kuya, nag-aalala ko. Natitiyakong ipapahanap na ako ng Kuya Darmo. At dahil dyan ay mangangalibagin yung buhay, pabayaan mo na akong makabalik sa kanya. Kailangan niya ako. Monica, nalalaman ko sa ating magkakapatid eh, ikaw talaga ang kanyang minamahal. Subalit may sakit siya. Madilim ang kanyang isipan. Kung hindi ka lalayo sa kanya, ay madadamay ka sa mga ginagawa niyang mga kasamaan. Ang ibig mong sabihin ng kanyang sakit ay... Oo. At yan ang dahilan kung bakit ang kaligayahan niya ay pumatay at bumigti ng tao. Sa kanyang isipan, ay hindi niya alam kung masama ang kanyang ginagawa. Ang akala niya nasa katuwiran siya. Nando, anong binabalak mong gawin? Hindi ko malulunasan ang kanyang sakit. Subalit pipilitin ko maputol ang kanyang mga kalupitan. Napakarami na ang kanyang mga pinatay.
At kung pababayaan ko siya, marami pa siyang papatayin. Paano mo gagawin niya? Maaari mo bang patayin ang sarili mong kapatid? Mga Ginoo! Mga Ginoo! Para lang inyong awa! Silis na ba si pamamahay ko? Oo, dumarating na si Darmo. Napakaraming kasama. Bila! Rod, doon sa kabila. Inuutang na loob. Kung nakikiusap, umalis na kayo. At kung kayo papatayan, pati mo kami mapapanamay! Kuya, nalalain mong siya ating kapatid. Huwag ka na lumaban sa kanila. Siya nga naman Ginoo. Umalis na kayo doon na kayo magdaan sa likod. Oo, si Ginoo! Doon na kayo magdaanan mo ng awa. Kuya, umalis na tayo. Rod. Mabuti na mamay! Para lang inyong awa. Huwag niyo siyang saktan. Sabi ka ng totoo. Dito mo pinatuloy ang dalawang mananantata. Di ba? Sumagot ka! Gusto mong bandaling ka namin kay Darmo? At nang maibiting ka sa punong kahoy? Ako na po ang magsasabi. Dito nga po sila tumulay sapagkat natatakot kami. Baka nila kami patayin. Nasaan sila ngayon? Tumakas na po sila. Kung malamang kayo dumarating, nagmamadali silang umalis. Saan sila pumunta? Hindi ko po nalalaman. Ngunit maaaring nagtungo na sila sa kanilang bayan. Ano sa palagay mo? Maaaring wala na nga sila rito. Wala tayong dapat alalahanin. Umaga na naman. Naririnig mo pang awitin ng ibon? Tessa, pakinggan mo. Para bang sinasabing, pagsikat ng araw, ang lalaganap ay kapayapaan. Monica, tinatanong ka ng kuya mo. Kuya, itinatanong mo raw ako. Ligtas na tayo. Hindi isipin ng mga taong mahanap sa atin na dito tayo matatagpuan. Magpahinga ka na. Saan ka pupunta? Kukunin kong Kuya Darmo. Magbabalik ka ron? Sa akala mo kayo papayagan kanila makaalis ng buhay? Katungkulan kong putulin ng kanyang mga kasamaan. Kung hindi niya ako maunawaan. Monica, maaring siya sa amin ang mamatay. Hindi kanya maaring maunawaan. Alam mong siya may sakit. At alam mo ring hindi niya nalalaman ang kanyang ginagawa. Kuya, kung magbabalik ka ron, sasama ako. Hindi ka maaring sumama. Ako na lang lalakad. Rod,
Ikaw na sana munang bahala sa kanila. Ano? Gagawin mo akong tagapag-alaga ng mga babae? Paano mo ako matatawag na kaibigan? Kung pababayaan kitang lumakan nag-iisa sa panganib. Sasama ako sa'yo. Kung ikaw ay isang tunay na kaibigan, makikiisa ka ng damdamin sa akin. Nalalaman ko na ang ibig mong sabihin. Sasama ako sa'yo. Ngunit hindi upang gumawa ng salapi. Salamat. Kuya! Pabayaan mo sila, Monica. May katuwiran si Nando. Hindi tayo dapat sumama sa kanila. Saan sila nagpunta? Saan nagpunta? Ayun! Habulin! Habulin! Sa paglalabanan ng lakas sa lakas, kinakailangan din ng husay ng utang. Pinupuri kita, Nando. Pagkat ikaw ay matalino. Sa ating dalawa, wala na tatalo. Bakit, Nando? Kumain ka na. Alis tayo rito. Okay, kilos! Tama na yan. Kalawit, ibitin na natin sila. Wag. Hintayin muna natin si Darmo. Hindi siya masisiyahan kung makita niya ng kabitin na ipatay. Ibig niyang makita ang pagkabakli ng kanilang mga leeg, ang pagpalag ng kanilang mga katawan, at ang paglawit ng kanilang mga tila. Rod. Rod. Nando, hindi na yata ako makakatagal. Tibayan mo ang loob mo. Ang kamatayan ay hindi madaling dumating. Sa tao nakikilaban. Ako? Mamamatay. Hindi kaibigan. Kung ang kamatayan ay pagpapahingalay, ayokong ganito ang huli kong palam.
Bakit kaya wala pa sila hanggang ngayon? Si Roda hindi ko inaalala. May pagtatanggol niyang kanyang sarili. Ang inaalala ko yung Kuya Nando. Hindi ako sangayon sa kanyang binabalak. Nakahuli na namin ang dalawang manandutan sa harap mo. Ayan sila! Ano mo? Sinahandog namin sa'yo. Maaari mo na silang ibitin. Sino ang lumatig ko sa kanya? Ako, Darmo. Ako! Akin na. Sige, ikaw naman lumatig ko sa kanila. Darmo! Bakit? Talaga ng isang yan. Pero, ba't mo siya malalayan? Huwag! Huwag tayo! Damo! Huwag, Damo! Huwag! Huwag, Damo! Kapag ako nagutos, ay huwag na kayo magtatanong! Gawin mo siya! Bakit ka na pa rito? Matagal na tayong hindi nagkikita. Ngayon nakita mo na ako. Ano ang gusto mong gawin? Sasama ka sa akin. Uuwi na tayo sa atin. Sasama ako sa'yo. Hindi mo ba alam? Kapag ako'y nakita sa kabayanan, ako'y dadakpin at pupugutan ng ulo. Talagang hindi ko maintindihan ang takbo ng utak mo. Maliliit pa tayong bata, ay hindi na kita maintindihan. Ikaw ang kumuha kay Monica, hindi ba? Oo. At siya hindi na magbabalik dito. Huwag mo sabihin sa akin, hindi na siya magbabalik sa akin. Nagsisinungaling ka. Sinulsulan mo siya. Gusto mo siyang magalit sa akin. Subalit hindi siya maaaring magalit sa akin. Sapagkat sa ating magkakapatid, ako ang pinakamamahal niya. Ako. At hindi ikaw. Nasaan siya ngayon? Makikita mo siya. Kung sasama ka sa akin. Hindi ako maaari sumama sa'yo. Balik mo sa akin si Monica. Kung hindi, ibibiting kita sa punong yan. Gusto mo bang patayin kita? Oh? Yan ang dahilan kung bakit kailangan sumama ka sa akin. Marami ka nang pinatay. Marami ka nang ibinitin sa punong yan. Ngayon ba'y nais pa rin ibitin ang sarili mong kapatid? Umalis ka na. At huwag ka nang uling babalik pa rito. Sandali lang, kuya. Kung palalayain mo ako, palayain mo rin aking kasama. Hindi ko siya maaaring palayain. Sapagkat naparito siya para ako patayin.
Ako'y naparito na may ganyan din hangarin. Kung hindi ka sasama sa akin, isang mamatay sa atin. Nando, nung maliliit ay minamahal kita. Ni minsan ay hindi kita pinagbuhatan ng kamay. Ngayon ba'y pinipilit mo kung magalit sa'yo? Noong maliliit pa tayo, ay tinuro sa atin natin mga magulang na huwag matakot kahit kanino pa kung tayo nasa katuwiran. Ako'y nasa katuwiran ngayon, kuya. Katungkulan kong ipakilala siya ng ginagawa mo masama. Wala akong ginagawang masama. Ikaw ang wala sa katwiran. Gusto mong mamatay ang isa sa atin. Iyan ang dahilan kung bakit mo kinuha si Monica. Mamamatay ka ngayon. Ibigay niyo ang kanyang barel. Ibigay niyo! Bumunot ka. Titingnan natin ngayon kung sino mamamatay sa atin. Bunot! Kuya! Kuya. Kuya. Monica, saan ka galing? Bakit mo ko iniwan? Sabi ni Nandoy, di ka na babalik sa akin. Hindi, kuya. Narito na ako. Hindi na kita muling iiwan. Subalit, may pakikiusap lamang ako sa'yo. Palayain mo na silang dalawa. Si Nandoy masamang kapatid. Ibig niya akong patayin. Hindi, kuya. Hindi lamang kayo nagkakaunawaan. Sa loob, nakikiusap ako sa'yo. Palayain mo na sila. Para mo ng awa. Palayain ang dalawang yan. Kayo'y pinalaya ko. Alang-alang sa pakiusap ni Monica. Umalis na kayo sa pook na ito. Binibigyan ko kayo ng 5 oras. Sa loob ng 5 oras, kayo natagpuan ng mga takuhan ko. Kayo'y mamamatay. Kung saan ako nakarating. Sa paghahanap sa iyo, hindi kita matagpuan. Kaya pala'y sinando ang kumuha sa iyo. Saan kanya itinago? Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalagay narito na ako. Hindi na kita iiwan. Kuya, hindi ba maaaring magkasundo kayo ng Kuya Nando? Utang na loob, Monica.
Huwag mo nang banggitin ang kanyang pangalan sa akin. Bakit? Ibig mo ang limuting tayo magkakapatid? Maliliit pa tayo eh. Pinakamamahal ko siya. Ngunit hindi mo narinig ang kanyang sinabi. Isa raw sa amin ay dapat mamatay. Ibig niya akong mamatay. Hindi ko siya maaaring mahalin. Ano? Bakit hindi ka pa kumikilos dyan? Hintayin pa bang matapos ang taning na oras ni Darmo bago tayo umalis? Nando, malapit na matapos ang 5 oras na binigay sa atin ni Darmo. Palagay ko may katuwiran si Tessa. Napakabigat ng binabalak kong gawin. Sapagkat ang kalaban mo hindi bang tao. Si Darmo ay kapatid mo. Kung gusto niyong umalis, hindi ko kayo pinipigil. Maiiwan ako dito. Hihintayin ko ang sino man may gustong dumating. Oh, ano pa yung ginagawa mong yan? Tayo na. Hindi na ako alis. Ano? Ikaw na lamang ang lumakad. Hintayin mo na lang ako sa atin. Pagkatapos nito at saka na ako susunod. Hindi na rin ako aalis. Kung dito ka magpapakamatay, dito na rin ako mamatay. Yan ang sinasabi ko. Puso mo magkasuyo hindi dapat magkalayo. Sa kaligayahan o sa pagkabigo. Yan ang tandaan mo. Sa ating dalawa, ay walang kamatayan akong nakikilala. Kalawit, masyado silang mabilis para sa ating mga bata. Manong! Malit! Tessa, ano ginagawa mo rito? Tutulungan kita! Sila kailangan doon sa loob!
Kuya? Napalaginipan si Nando. Ibig daw niya akong patayin. At linagay niya ang lubid sa aking daig. At kuyikan niya. Huwag kang maniwala sa panaginip mo. Hindi maring isipin ng Kuya Nando na ikaw ay patayin. Bakit lagi siya ang aking naalala? Kahit ko'y pikit ang aking mga mata, nakikita ko ang kanyang mukha. Pinabalaan niya ako. Hinahamon. Hirap na akong Monica. Ibig ko siyang patayin. Patayin ko siya. Ang paghihirap ng iyong kalooban ay nagbubuhat sa pag-uusig ng iyong budhi. Ikaw ay nasa kadiliman. Paano ka makakakita ng liwanag? Kuya, limutin mo na ang pagpatay. Hindi ako papatay. Ako ang papatayin. Monica, anong nararamdaman ng isang patay? Ayoko mamatay. Hindi, Kuya. Hindi ka maaaring mamatay. Nando, ako'y natutuwa. Ang ating ginawa ay pihong isusulat sa aklat na ginto ng mga alamat. Dalawa lang tayo, subalit nagwagi sa kalaban na napakarami. Minsan ay sinabi ko siyang mahirap pumanap ng isang kaibigan. Ngayon ay napatunayan kong dapat ang pagkikipagkaibigan mo sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyong mga ginawa. Ngayon naging magkaibigan na kayo. Maaari ba ako naman ang inyong alalahanin? Mapanganib na para sa atin ang pook na ito. Tessa, may katuwiran siya. Hindi dapat malagay sa panganib ang inyong buhay ng dahil sa akin. Bumalik na kayo sa kabayanan. Nando, sandali lang. Hindi ka maaaring sumama sa akin. Ako'y tinulungan mo na.
Tessa, maaari ba pakinggan mo ako mabuti? Tungkulin ng isang lalaki malaman ang kanyang paninindigan. Paano mo ako matatawag na isang tunay na lalaki? Kung hindi ko tatapusin na isang gawaing nasimulan ko na. Pabayaan mo na muna sumunod ako kay Nando ngayon. Pagkatapos, ay ikaw na ang pagkukulang ko ng buong panahon. Nalalaman kong hindi kita mapipigil. Sana'y maalala mong ako'y naghihintay. Tumingin ka sa akin. Ngumiti ka naman. Ganyan. Ang lamlam ng iyong maamong mata ay isang pag-asang magpapaligaya sa atin dalawa. Huwag mong papaguin ang ngiti mo yan. Sapagkat yan ang babaunin ko sa aking gunita. Mabuting tulong natin yung bahay ng Tininting. Bakit? Nabalita ko siya, kaibigan ng talagang mananandata. Mabuti pa sabihin mo sa amin kung saan tatago ang dalawang manandatak. Nang hindi ka mahirapan. Ba't hindi ka sumasagot? Pipi ka ba? Wala ko nang magagawa dyan. Kahit na ano pang gawin mo hindi na magsasalita yan. Mabuti pa pumunta tayo sa kabilang ipayo. At baka doon natin makita ang ating pinaghahanap. Gusto ko tayo ka. Sapagkat ikaw ang tinuntis sa pobre. Subalit, yun ang galit mo. Huwag! Huwag, Darmo! Huwag mo kami sabi mo. Maawag ka. Sila matatagpuan. Sa kabilang ipayo. Isa ka. Marami kami. Sumama ka sa amin ng payapa. Hindi ka namin sasaktan. Saan niyo ako dadalhin? Sama ka namin, ganda mo. Nando? Nando?
Saan yun nakakuha ang babae yan? Pinagtatago ng mga nagtatabi ng kalat natin. Puti. Matutuwa si Darmo. Ando? Pasok yung babae niya sa loob. Kuya, layuan mo siya. Maganda siya, hindi ba? Natatakot ka ba sa akin? Nakikiusap ako sa'yo. Huwag kang matakot. Hindi ako masamang tao. Tanungin mo si Monica. Ako'y mabait. Huwag kang mag-alala rito. Bakit niyo ako pinakuha? Anong gagawin niyo sa akin? Sinabi ko na sa'yo, huwag kang mag-alala. Ikaw ay mamahalin ko. Mamahalin ka rin ni Monica. Ang lahat ng mga tao rito ay maglilingkod sa'yo. Isang bagay lang ang pakikiusap ko sa'yo. Maaari bang ako'y mahalin mo rin? Kuya! Hindi ba sinabi ko sa'yo layuan mo siya? Hindi ka makinig sa akin. Pupuot ako sa'yo. Pupuotan kita hanggang sa ako'y mamatay. Hindi mo na ako makikita kailanman. Monica, huwag ka na magalit sa akin. Hindi ko na siya gagalawin. Palayain mo siya. Yan ang hindi maaari. Ang babae niya ay kaibigan ng mananalatang ibig akong patayin. Darmo! Darmo! Lumabas ka dyan! Ako si Lord Cortez! Pakilala mo sa akin. Ay yung pagkalalaki. Bumul ka! Pabayaan niyo siya. Kuya, pakinggan mo ko. Kapag pinatay mo ang taong yan, ang isip ay natutugmak ng kanyang dugo. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan kailanman. Kuya, Sandro. PDA!
Bakit hindi mo sila pakiusapan? Nasaan ang iyong puso? Hindi ka ba kinikilabutan na makita ang pagkamatay ng isang tao? Walang pagkamatay na hindi ka hambal-hambal. Kung nalalaman mo lamang nasa aking dibdib, ako'y kung ilang ulit na namatay sa puok na ito. Hapis na ang aking puso. Wala na akong iluha. Subalit, ano ang gagawin ko? Pinagugunit ako sa'yo. Na kapag namatay si Rod, ikaw ay may kasalanan rin. Papasanin ng iyong kaluluwa ang kanyang pagkamatay. Ikaw at si Darmo ang may kasalanan nito. Ako nga ay maaari mong sisihin. Subalit, maaari mo kayang sisihin ng isang taong wala sa kanyang sarili. Ang kapatid ko'y may sakit. Siya ay nakabilanggo sa kadiliman. Sa palagay ko'y ang tanging makapagpapalaya lamang sa kanya ay ang kamatayan. Damo, ngayon ang gabi ang pinakahihintay mo. Mawawala na ang mananandatang tatangka sa iyong buhay. Darmo, nakahanda na kami. Gusto mo bang hilahin na namin ang lubid? Nagsisisi ako nang palayain kong kaibigan ng taong yan. Gusto kong silang dalawa ay magkasabay na ipitay. Haalis ako. Hahanapin ko ang kanyang kaibigan. Sa pagsikat ng araw, gusto kong silang dalawa ay bitin. Hintayin siyang mabuti. Oh, ano yun? Ikaw naman masyado ka nervyoso, walang kwenta yun. Anong walang kwenta? May kumulos sige, tingnan mo, baka may tao rin. Wala. Anong wala? Sige, tingnan mo. Masyado ka naman nervyoso. Sabi siya, walang tao rin eh. Masyado ka lang nervyoso. Matagal pa bago dumating ang umaga. Malawit? Ano sa palagay mo? Makakuha kaya na Darmo ang kaibigan niya? Pilitin niyang makuha yun. Galit na galit siya sa kapatid niya ngayon eh. Tira mo na rin.
Bantayan mong mabuti ating bihag. Mananagot ka kay Darmo kapag nakawala yan. Rob. Nando, Oh, anong ginagawa mo rito? tatakas tayo. Tatakas. Di mo ba na... Ikaw. Oh, baka may gusto kang hilingin. Alam mo namang, hanggang bukas ka na lang. Di ba, ano? Sige na. Huwag ka na mahiya. Ikaw rin. O, sige. Wala bahala sa kanya, ha? Layo na ba? Layo na. Uy! Polisin boy! Huwag kang lumabas. Rod, kuya. Nakita niyo na akong dumating. Ni isa man sa inyo'y wala sumalubong. Siguro'y nag-inuman kayo kagabi. Paano natin mapapatay ang taong ito? Ay lahat ay lasing! Darmo! Patay ang mga tao dito!
Nando, alam ko kung bakit ka na pa rito. Sige, gawin mo na ibig mong gawin. Bakit pati si Monica? Mamamatay tayo lahat. Subalit bago mo ako mapatay, papapatayin kita. At kung ako'y mamamatay, ibig kong isama si Monica. Kahit saan ako makarating. Tayo pinalaki ng ating mga magulang bilang mga lalaki. Itinuro sa atin ang batas ng katwiran. Ang pagbibigay karangalan sa ating pagkatao. Tinuturing mo ba ang sarili mo isang lalaki sa ginagawa mong yan? Huwag mong sabing natatakot ako sa'yo. Kaya pa rin kita. Ako lang ang nagturo sa'yo humawak ng mali. Matapang ka lang kung may kasama ka. Marunod ka. Sa maikling sandaling yun, nalaman ko kung ano yung naramdaman. Nakita kong pinagpawisan ka. Ikaw man ang mapalaban sa iyong kapatid. Ay pagpapawisan ka rin. Ang pawis na nakita mo. Ang pawis na nakita mo ay aking dugo. Ang tao ay sa kamatayan lamang makakatagpo ng tunay na paglaya. Ngayon ay malaya na siya. Rod? Ikaw ay malaya na rin. Buhat ngayon ay hindi na kita hahabulin.